Ang versikulo basahon natin diri makita sa 1 Peter chapter 1. Alin sa verse number 3 at sa verse 4. 1 Peter 1 verse 3 and 4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So si Apostol Pedro, nagahambal siya, no? Nagasulat siya sa mga strangers, sa mga Hudiyo gid partikularmente, nga sila nga nagbaton kay Kristo subong ilang Mesiyas. Ang dakong kadalagan diri sini sa ilang pagbaton sa iya amo nga pagkabanhaw, the resurrection of Jesus Christ. Mga moyan kita Ginoo, kapangayo kami sang dugang nga pagpakamayo nimo sa pagtuon namon sining mga pulong. Sa ngalan ni Jesus, amen. Ang Ginoo siling niya nga gipalansang niya sa cross, amo yadtong Kristo. Kag ipamatudaan niya pagi siya pagkabanhaw. Kamo nga magtuo sa iya, mo nawali niya sa Acts chapter 3. Magtuo magwali sa iya, maluwas kamo, ha? Munang yang punto abida. Ti karon naghambal diri siya nga sa ato naman nga nagabasa sini. Bulahan ang Dios gamay sa aton Ginoong Kristo nga sunod sa iya bugan ang kaluoy. Nangin anak niya ta. He hath begotten us again sa isa ka buhi nga paglaom paagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo gikan sa mga minatay. So kung atong tulog sa bilang kasulatan, para sa aton ng mga hintil nga nilawas ang Diyos, ngibutang sa lawas niya, may mga benefits naman, no? May mga benepisyo nga ginhatag ang Diyos sa aton tungod sa pagkabanhaw ni Hesus. Ang pagkabanhaw ni Hesus para sa mga Hudiyo, isa ka pamatuod o priba nga siya gid ang Mesiyas. Nagsala kamo, ay inyo ang ginapalansang sa krus. Pero sa ato naman niya, nga nagtuo kay Ginoong Kristo ang maluwas, ang ilaya gatulok sang inheritance, undefiled, which fadeth not away. Palabuton. Ang ato niya present, ato niya subong. Kung ang ilaya palabuton, ang benepisyo nga mabaton nila, na reserve para sa ila sa langit, ang ato niya subong maangkon na ang benepisyo sa pagkabanhaw ni Kristo. Titiyan mo na? Tingnan taon natin diri sa unang sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, halin sa verse 4, as sa verse number 6. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace are ye saved. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Di masinggit ka, hallelujah. Kung pamandungan mo na, ano? Imagine ang iyang inheritance, undefiled, reserved in heaven. Ang ato niya sila niya subong, harna. Tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong. Ang pagkabanhaw ni Ginoong sila niya, ang Diyos ba lang ang manggaranon sa kaluoy, tungod sa dakong gugma niya, gihigugma niya kita, ngawibisan patay kita sa sala, nagalumon, nagalangoy, hindi ka butwa, sala. Patay mo. Tingin niyo sa Diyos, buhi kita.
Anong buhi? Ang buhi, ng balang espiritu, nagsulod sa aton. Muna nga nabuhi ang imong espirituhanon, nga pagkatao, tubangan ni Kristo, na pagi sa bugay niya. Kung wala ka, nakabato ng Ginisus, ate, sadya gid ay kayo mo yasing kabuhi. And then, hindi na maginbuhi kita sang Diyos. Sa aton patay, nga kaimtangan, subuman gin, raise up. Medyo may kanta na nga nagabagaas ang tingog sila na, He raised me up. Na, He raised up. Oh? Gin raise up. Gin pabangon. Hindi lang gin pabangon. Gin palingkod pagit. Still in heavenly places. Langit nun nga doog. Tigita mo, ay gin reserve. Ihimo na subong. Ang kahimtangan, subong sa mga tumulo, dito na sa langit, galingkod. Ano mo pa na ang mga undefiled, ang na-preserve ng inheritance na, kaya ito karagay sa langit subong. Do ano kadako, sa ang benepisyo ng natin sa Diyos sa aton ng mga tumulo, because of the resurrection of Jesus Christ. Butsilingon, hindi nata kakadto sa impyerno. Ato na ta sa langit mo. Ginbanhaw na ta sa aton mga sala ang kahimtangan. Tiyamoy na, ako nga, si Pablo magsiling, to die, ano ko na niya? You're present, your body is here, but you're present with God in heaven. Present ka dayon. Present dayon, bisan pang patay ka. Kaya bangod, ay ka home, ang impyerno sa aton kabuhi. Wala na impyerno. Anong impyerno nga nabanhaw ka na, upoy Kristo, nandito ka na sa langit lingkod upo sa iya? Ibalik pati mo sa impyerno. Na ano nga panudlo, nasang mga manunudlo, mati lang ko kay sana. Galibot-libot, bungsod ang panudlo nila. Daway siyang puntariya. Nga ang kamaturan na mo ini. There is, number one, nga beneficios ang Diyos nga sa aton because of the resurrection of Jesus Christ is victory over hell. Why na hell? Why na lake of fire? Kaya ginbuhi ka sang Diyos, buhay niya ka, made us alive, and then made you sit together at tarang tumuloo in heavenly places in Christ, no? Dito sa langit. Ang unang nga benepisyo sang Diyos, nga mahatag sa aton nga mga nagtuo kay Kristo Jesus, victory over hell. Hindi na ka naman impyerno kasi Ginisus na naog nito sa impyerno. 3 days, 3 nights, dito siya sa libutod, sa libutan sa impyerno. Kaya gintubo sa Diyos to see the Holy One to see corruption. And He rose from the dead. Nabanhaw si Ginisos, amo nang ginimo niya. Nagtanang nagtuo siya, dala niya na sa langit. Palingkod sa langit. Number 2, victory over sin. Dahil sa kalibutan, nagapakasala pa kita, makasala pa kita, nagaplano pa ta nga magpakasala. You like it or not, mo na ang katabo sa ito ng panguna-una. Nagapakasala, makasala, kagawin sa ginaplano pa ang pagpakasala sa mga Kristohanon. Pero ano rin nahambal sang Diyos sa mga tumuloo? Sa Roma Kapitulo 6, versikulo 3. No, you're not. Basahan natin parang nga may ara siya nga taklob ang aton buksan nga kamaturan. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So si Pablo acknowledge siya sa kamaturan nga ang Kristohanon are still sinning. Gapakasala gyapon. Mumanambal ni Solomon, there's not a righteous man on earth. There's not a righteous man that doeth good and sinneth not. Way siyang tao nga matarong sa sining kalibutan, nga naghimo maayo, nga hindi makasala. Makasala gyapon siya. Kaya mo na acknowledge diri ni Paul, sila niya, ati ano karon? Padayunon ta ang pagpakasala. Agod ang bugay, magabugana. Meaning, you can stop sinning.
You can either stop sinning or you can just go with the flow. Kung na muna yung mga pamatasan, na muna yung mga pangabuhi. Or, pwede man islan mo na. So, ang Diyos ang hamba. Nagadumili ang Diyos nga magpadayon kita sa pagpasala. Kaya paano sila niya kita nga mga patay sala, magpangabuhi, padiri sining. Versikulo 3, Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Kapilang magibasahon, versikulo na sa una hanggang eskwela ko sa Bible School, hasta nakatapos ko sa Bible School. Ang ginahimo ko ng versikulo, ginahimo ko ng spiritualize, agon may explicar ko ang baptism. Oh. Baptize Jesus Christ. O baptize, ito, tindog tubi, pungko ka, kung ano mo tubi, titus mo ikaw, nang nagalarawan, sa ngimo ni Jesus, bawas. Sige, hindi na mo. Versikulo 3, Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ? Not into the body of water, not into the river, not into the water, not into the baptistry, into Jesus Christ. Kaya mo ng explanation niya, but you know how what happened? Niya, baptized into Jesus, we're baptized into His death. So, sang napatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, wala pa siya napatay, inlubong ang nabanhaw, nakita sang Diyos nga ikaw, kwaon niya na nga tumulo, baptized into His death. Dito ka na impon sa kamatayon niya. I am crucified with Christ. Nevertheless, pero saan o ginumpisahan ang body ni Christ by the resurrection? Tapos pa sa iyang tapos pa sa kamatayon sa krus, paglubong pagkabanhaw, wala sang body ni Kristo before siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Di paano karon? Amo na yan ang Diyos. Wala pa matuod niya, ma-declare, mapakita sa balang kasulatan, pero ang ginhimo niya na, nahimo niya na, nga siya, ikaw na tumulo, baptize ka na sa lawas niya. Dito sa krus ng Kalbaryo siya napatay siya, baptized into Jesus Christ, into His death. Ginubong si duta. Sululubngan, upod ka to, sululubngan. Namatay ikaw po kay Kristo, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So ang baptism ngayon in this tubig, baptism ngayon is into the body of Jesus Christ. Berang ba ni Apostle Paul? Are we all baptized? We are all baptized into the body of Christ by the Holy Spirit. By one Spirit are we all baptized into Jesus Christ. Tikadamo sa mga baptist, may takitas na. Kaya binila, tubi na. Bisan may kagida makita ang tubi, bitangan na tubi. Alin sa versikulo 1, no? Why da tubi, tana? Kundi nga, bautismo ina, nga gin-impon ka, gin-merge ka sa lawas ni Jesus. Agad ano sila niya? You will have victory over sin. May kadalagaan ng tumulo pa, batok sa sala. May experience na ito, ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Philippians 3 verse 1. We will know the power of His resurrection sa aton kabuhi. Nga may gahom gali, nga may ginaliwat ang Diyos sa aton kabuhi. Hindi man ang tanan sa aton kabuhi, nga i-perfect sa Diyos. Siguro sa una, 100%. Kada hambal mo, doon pa sa babae, wala na dang pang lipstick nga, bura, baba niya pamuyayaw. Di karoon ng Kristohanon ka na, naging mo na lang 50%. Dugay-dugay, 25% na lang. Eventually, huwag ka nagpamuyayaw. Kaya ginbago ka na sa Diyos. Kung kahambal na sa pamuyayaw, tanan ng klase sa pamuyayaw, balaan ko na. Isang way, pag kumuluwas, so, ay po ng baton si Ginoo. Ang mga imagine, 13 years old ng luwas, meaning, halin, sa 13 years old pa na, grabe ko na mamayayaw. Wala niyong batian, dalom luta, babaw luta ang pamayayaw. But, nadula na. Aragya po na siya kung gustuhon ko. Nami, magsayambal na. Pero, sila mo kasal, doon mamayayaw ka na, ngayon hindi siya magwa. Kaya liwat ang Diyos. May victory over sin. Ewan kabuhi.
Sa una, dalok ka. Ang dalok-dalok. Sala man na mo. Stingy, dalok ka, huwag kagipangatag. Sala man na. Kaya siling sa Diyos, be ye kind one to another. Magbaalwan sa jagi isa. Dinalok kayo mo yan, sala na. Di karon nag-alwan ka na. Giving, forgiving. Meaning na overcome mo, among sala. Sino naghatag sa imong mga gahom mo overcome mo na? The resurrection of Jesus Christ because you are identified with Jesus Christ. Upod ka na sa iya mo, namatay, napatay mo sala. Nalubong mo sala. Nabanhaw, bag-o, nga kabuhi, bago nga lawas, ang kaginisos, bag-o man, ang aton kabuhi. Victory over sin and victory over grave. Dili kita makikita nato ini sa 1 Thessalonians chapter 15. Tatlo ka mga benepisyo ng hinatag sa Diyos sa aton sa iyang pagkabanhaw is victory over grave. Sa verse 54. So, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Okay, so there is victory over death. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. So dua ka victory makita natin da. Victory over death, victory over grave. Grabe nga benepisyo sang Diyos, hatag sa aton. Hindi na tamahadlok sa kamatayon. Kaya nadaog na ni Krisos. Nya, kamatayon, din ng mudalit. Hindi na ta madalitan. At may meaning, death cannot hold us. Hindi ka uyatan, punggan sa kamatayon. Kung ang taong patay siya, insigida, dalon sa langit. Ang hapulason, ang imbal sa marones, duta lang na yan. Lawas na lang na. Nga mabalik sa duta, ututon siyang lago. Ti karon, why ka na da? May rason, mga imbal sa madod, di ka madlok, kaya patay na, duta lang na. No? Mga embalmer, why siya madlok, no? Grace, no? Kaya ti duta nam lang na mo. Duta. Why na dang tao? Ato na sa langit. Kung naluwas siya. Kaya nagdaog siya. Pero sa una, hindi. Lain ang katuan sa kalag sang tao. Kalawas niya. Di saksaka sa langit. Kaya pasigin ni Jesus, namatay, lubong ka na banhaw. Kadalagaan batok sa kamatayon, kadalagaan batok sa lubungan. So, both death and grave cannot hold us anymore. Okay, mapatay ka, wala kada sa lawas ka patay. Dito ka sa Diyos. Ilubong ka, mabalik ang Diyos, ang imong espiritu, kalag, ibsugpon sa lawas mo ang ilubong, daog ka man yapon, kay bakon niya ka lawas mo, ya lulubngan dyan. Hindi makahold, hindi makahawid ang kamatayon kang lulubngan sa tao. Because our body is going to be changed. So no, sa Philippians chapter 3, verse number 21, when He comes again, because our citizenship, ano parang nani, ang aton puluyan dito sa langit, tiyan mo na nga, ibalik sa Diyos, no? Kuhaon sa Diyos, kaya ibalik, ini nga itong lawas, kalag, espiritu, mag-star sa langit. Kaya ito din atong nga balay, atong nga citizenship, atong conversation. Our conversation is in heaven. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Nga siya will change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is even able even to subdue all things unto Himself. Nahimo inis ang Diyos para sa aton tanan, bangod nga siya nabanhaw.
Kung wala ka pa maluwas, but if you are saved, di may kadalagaan ka, patok sa impyerno, sa kamatayon, sa lulubngan, kag sa sala. You have victory over hell, sin, death, and grave. But if you are not saved, anong kahimtangan mo? You are still stuck. You are stuck down here. Why kasi paglaom, in your own way, or you are on your way to hell when you die. Ginoo, salamat kay isang dako nga benepisyo nga ginhatag nimo sa amon. Sa ikaw, Ginoo, nabanhaw gikan sa mga minatay. Right now, tulok nimo kami nga sa imong luyo, nagalingkod Ginoo sa langit ng mga doog. Ari kami sa duta, gitugot nimo kung mapangabuhi kami nga mapahayag ang imong ginhimo sa among kabuhi. After all, Ginoo, tanan nga butang magabalik sa imong kadayawan. Salamat gid sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen.